Well, mga kapopong, kumusta? Well, i-introduce ko muna sa inyo mga pag-uusapan natin dito sa video na ito, ha? Unang pag-uusapan natin ay patungkol dito sa nagtrending na lasing na babaeng Koreana na nagtrending dahil doon sa nangyari na pagsunod ng isang lalaki sa kanyang apartment habang ito ay pauwi ng naglalakad. Well, mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung actual CCTV video noong ginawa noong lalaki doon sa apartment noong lasing na babaeng Koreana. At ang pangalawang topic naman natin ay aalamin natin kung ano nga ba talaga ang kinalaman nitong suspect na ito dito kay Isabela Guzman na nagtrending at nakulong naman dahil sa pagkuha nito ng buhay ng kanyang sariling nanay. At syempre mamaya rin ay ipapaalam ko rin sa inyo ang ilang paraan o tips o mga batas dito sa Pilipinas na pwede nyong magamit upang kayong mga kababaihan na nanonood ngayon makaiwas sa mga ganitong pangyayari na hindi talaga inaasahan. Well, mukhang ikagugulat mo talaga ang iyong mga malalaman mamaya, so huwag na natin patagalin pa at simulan na natin. Actually, kapag narinig kasi natin ang bansang South Korea, ay paniguradong ang karamihan sa atin magagandang bagay na agad ang naiisip patungkol dito sa bansa na ito. Well, most especially noong sumikat ang K-pop culture sa buong mundo. Subalit, ang hindi naman alam ng karamihan isa talaga ang bansang South Korea sa mga bansa sa Asia na mayroong mataas na percentage ng krimen na ang mga biktima karamihan mga kababaihan. Kaya't kung makakakita kayo ng mga nagrarally o mga nagpoprotestang mga kababaihan sa South Korea na mayroong daladala mga banner na may nakasulat na Me Too, ay isa talaga ito sa mga protestang isinasagawa ng mga kababaihan doon upang ipaalam sa kanilang gobyerno na sana daw ay pansinin at higpitan rin daw ang mga batas na nagpoprotekta sa mga kababaihan doon. Well, ang isa na nga sa mga pangyayaring nag-trigger sa mga kababaihan doon upang magalit ay itong patungkol dito sa isang lasing na babaeng Koreana na sinundan naman ng isang lalaki noong ito'y pauwi na sa kanyang apartment. Itong babae na ito itago na lang natin sa pangalang Dimple. Well, tulad ng ilang kababaihan ngayon sa South Korea na kapag nakatapos na ng kolehiyo at nakakuha na ng trabaho mas ninanais o mas ginugusto na lamang nilang humiwalay ng tirahan sa kanilang mga magulang at mamuhay na lamang mag-isa sa kondominium o sa apartment habang sila ay nagtatrabaho. Well, parang ganito nga itong Koreanang babaeng si Dimple na ayon naman sa isang article ay isang araw pagkatapos pala ng kanyang trabaho ay nagyaya ang kanyang mga katrabaho at mga babaeng kaibigan na pumunta sa isang lugar upang mag-happy-happy o mag-inuman. Na itong naganap naman na inuman naman nila na ito ay natapos na sila noong mag-uumaga na. At noong nagdesisyon ng umuwi na ng apartment itong si Dimple ay dito ay hindi niya alam na mayroon palang isang lalaki na sumusunod sa kanya habang siya ay pauwi na ng kanyang apartment. Subalit sa isang street bago dumating ng kanyang inuupahang apartment itong si Dimple ay dito na niya napansin at nagtaka na itong si Dimple na parang kahit saan siya pumunta sumusunod yung lalaki na nakasombrero. Pero since lasing nga itong si Dimple at alam naman natin na ang mental function ng isang taong lasing hindi talaga masyadong gumagana ay dito ay nagdire-diretso na lamang itong si Dimple doon sa building kung saan located yung kanyang apartment. Subalit ang hindi niya alam na yung palang lalaki na sumabay sa kanya sa elevator pataas ng kanyang apartment ito pala yung lalaki na mayroong masamang balak sa kanya. Well, kaya't noong nakalabas ng elevator itong si Dimple at noong nabuksan na niya ang pinto ng kanyang apartment ay dito ay bigla namang lumabas ng elevator yung lalaki upang habulin na nakabukas pa rin yung pintuan ng apartment ni Dimple. Well, luckily naman dahil in a split of second o halos isang segundo simula noong totally na maisara ni Dimple yung pintuan ng kanyang apartment ay ito naman yung mga panahon na umakmang i-push noong lalaki yung pintuan ni Dimple. Na maswerte naman itong si Dimple dahil nag-automatic lock agad yung kanyang pinto. Pero since lasing nga siya ay dito ay hindi naman niya masyadong pinansin yung kumalabog sa kanyang pintuan na itong mga panahon pala na ito ay pinipilit na pala nung lalaki na buksan yung pintuan ng apartment ni Dimple. Nasabi ko nga kanina na hindi na ito masyadong pinansin ni Dimple dahil ang kanyang goal o hangarin kasi noong makapasok siya ng kanyang apartment
matulog na dahil sa kanyang kalasingan. Subalit noong magising at nagkamalay at noong mahimasmasan na itong si Dimple, ay dito ay bigla niyang naalala yung mga pangyayari at unti-unting luminaw sa kanyang isipan na totoo nga talaga na mayroong isang lalaki na sumusunod sa kanya. At kung pagbabasihan natin yung kuha ng CCTV doon sa apartment totoo talaga na mayroong masamang binabalak itong lalaki na ito kay Dimple. Well, dahil nga sa pangyayaring ito, ay nagsumbong naman agad sa kapulisan itong si Dimple at gumawa agad sila ng investigasyon patungkol dito sa pangyayaring ito. At alam niyo ba ang sumunod na nangyari? Well, successfully naman na nahuli itong lalaki na ito na mayroong pangalang Joe. At base naman dito sa suspect na lalaking si Joe, ay sinabi niyang kahit rin daw siya wala rin daw siyang maalala dahil noong mga panahon na sinusundan niya daw itong si Dimple lasing din daw siya. Pero dahil sa ginawa niyang ito, ay 3 taon siyang makukulong dahil sa 2 kaso. Pero ang tanong, bakit nga ba sa ganda ng ekonomiya ng South Korea ngayon, ay bakit ang taas pa rin ang crime rate nila patungkol sa mga kababaihan? Well, ganito naman ang paliwanag dyan. Natatandaan niyo ba itong si Isabela Guzman? Yes mga kapopong, itong cute daw na babae na siya pala ang dahilan sa kung bakit sumakabilang buhay ang kanyang nanay. Well, ang naging issue naman dito kay Isabela Guzman ay napag-alamanan na mayroon pala siyang schizophrenia na para ulit sa mga hindi nakakaalam nitong sakit nitong kondisyon na tinatawag na schizophrenia ay basically ito yung mga tao na bigla mo na lamang mapapansin na parang biglang nagbago ang kanyang behavior na kung dati ay masiyahin, palausap o palakwento siya ay isang araw na lamang for no specific reason ay bigla na lamang siyang natahimik at parang wala nang balak makipag-usap sa mga tao. At alam niyo ba ang mga negatibong na idudulot nitong sakit o kondisyon o itong isang sakit na mental illness na schizophrenia? Well, ito nga parang yung ginawa ni Isabela Guzman sa pagkuha ng buhay ng kanyang sariling nanay at nitong lalaki sa Korean na sumunod doon sa lasing na babae na para naman sa mga hindi nakakaalam ay ang sakit na schizophrenia actually hereditary o sa madaling salita namamana talaga na nagmamanifest o lumalabas naman itong kondisyon na ito sa isang tao kapag sila ay tumungtong na from 20 up to 30 years old. Pero ang kailangan mo namang malaman dito ay actually nagagamot talaga itong schizophrenia sa pamamagitan ng early intervention. Well, sa madaling paliwanag ditong early intervention na kung mas maagang mapapansin ng isang tao na parang mayroon ng kakaibang nangyayari sa kanyang behavior, which is behavior na sobrang kakaiba para sa ibang mga tao, ay dito dapat nang magpakonsulta sa doktor yung tao na yun. At upang maagapan rin at upang hindi matulad dito kay Isabela Guzman at doon sa lalaking sumunod sa babae kanina. Well, pagdating naman dito sa Pilipinas, ay actually marami talaga tayong batas na nagpoprotekta sa mga kababaihan. At ang isa na nga dito ay itong Republic Act 11313 o itong Safe Spaces Act na focus nito ay gender equality at sa pagpoprotekta sa mga kababaihan. Well, most especially para doon sa mga kababaihan na nakaka-experience sa mayroong mga lalaking nag-i-stalk o yung mga lalaking laging nagmo-monitor o sumusunod doon sa mga taong trip nila. At syempre ang pinakamahalaga ay lagi tayo maging aware sa mga taong laging sumusunod sa atin at ikwento agad dito sa pamilya o mas maganda pa nga direkta na itong isumbong sa mga kapulisan bago pa mahuli ang lahat. Well, kayo mga kapopong, ano masasabi nyo dito sa topic natin ngayon? Well, siyempre gusto ko malaman yan, so i-comment lang ngayon sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At siyempre kung may natutunan o nalaman ka sa video nga tayo, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!